So, praise the Lord. So, magandang gabi sa bawat isa. Tayo po ay nakarecord na ngayon pong oras na ito. And tayo po ay nakapag-open prayer na at nakapag-share na din ng mga take notes or takeaways yung bawat isang last Friday. So, ngayon po, ang topic po natin is when midnight begins. When midnight begins. Pag nag-umpisa, yun pong hating gabi. So, anong oras ba yung hating gabi, mga kapatid? Last 12, di ba? Last 12 ng hating gabi. Usually, nag-i-start ang araw ay hindi po alas 5 ng umaga. Hindi alas 6 ng umaga, kung saan may araw na. Kundi alas 12 ng hating gabi, kung saan madilim pa. Tama po ba, mga kapatid? Sino po dito, mga kapatid, na siguro lahat naman tayo, even nung bata ka, natatakot ka na lumabas ng madilim sa gabi. Tama? Lahat tayo, natatakot tayo ng lumabas ng madilim. Bakit po tayo natatakot na lumabas ng madilim? Kung tutusin, kung ano yung mga object na nakikita natin sa dilim, ano yung lugar na nalalakaran natin, ano yung lugar na pupuntahan natin, ay wala rin namang pinagkaiba sa dadaanan natin kung siya ay maliwanag at umaga. Tama po ba? Halimbawa, nasa isang lugar ka, madilim doon sa lugar na yon. Wala yung pinagkaiba kung ano doon, kung may puno doon, kung may upuan doon, kung meron doon tindahan, same pa rin siya kung siya ay madilim o maliwanag. Pero bakit po tayo natatakot? Because we were designed na hindi po tayo lumakad sa kadiliman. We were designed na tayo po ay lumakad sa kaliwanagan. Amen? But you know what? The Bible is teaching us that we must walk by faith and not by sight. Bakit kaya tinuruan tayo ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 that we must walk by faith and not by sight? Alam niyo po kung bakit? Because if we walk by sight, marami po talagang kadiliman dito sa daigdig. Maraming kadiliman sa buhay po natin na mararanasan tayo bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Kahit Christian ka na, minsan parang dumarating ka pa rin dun sa madilim na part ng buhay mo. Tama? Lahat tayo, we are going through dark and darkest moment ng ating pong buhay. Lahat tayo parang dumadaan doon sa tinatawag po ng midnight time, doon sa midnight hour. But you know what? Pagka dumarating ka po doon sa madilim na panahon, it doesn't mean God is not present. Pag dumarating ka po doon sa madilim na panahon o doon sa madilim na lugar, it doesn't mean that God is not present. It just means na ang Diyos ay naandyan po sa atin pong buhay. Meron po akong babasahin na isang passage sa inyo patungkol po dun sa midnight. Yung meron pong nangyari sa kalagitnaan dun sa pagkagat ng dilim, dun sa alas 12 ng ating gabi. At tingnan natin kung paano ang Diyos ay kumikilos pag dumating ka na dun sa punto ng buhay mo na hating gabi, lahat madilim, wala kang makita, hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas, hindi mo alam kung matatapos pa ba yung problema mo, hindi mo alam kung paano mo siya i-solve. Amen? So, basahin natin sa Acts chapter 16, verse 25 to 34. Babasahin ko ha. Acts chapter 16, verse 25 to 34. Basahin ko ha. Acts chapter 16, verse 25 to 34. Sabi dito, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang mga ibang bilanggo. Anong oras daw yon? Maghahating gabi. Amen? Di ka ginsa-ginsa, lumindol ng napakalakas, ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay. Sa akalang nakatakas ang magbilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ng iyong sarili. Narito kaming lahat." Pagdating sa 29, humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Pagdating sa 31, sumagot sila, "Sumampa
sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pagdating sa 32, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng mga kanyang kasambahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagdating sa 34, pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya. Ito po mga kapatid, yung passage kung saan ang story, nag-umpisa po yung tagumpay doon po sa kalagitnaan ng hating gabi. Nag-umpisa ang katagumpayan at turn around or yung pagbabagong buhay doon po sa madilim na panahon. Yung inaakala mo na walang milagrong mangyayari, inaakala mo na lahat ay masama ang mangyayari, meron palang kayang gawin ang Diyos sa kalagitnaan po ng hating gabi. Amen po ba? So ganyan din po sa buhay natin. So ang nangyari dito is si Pablo, si Silas, silang dalawa nakabilanggo. Nakaposas, nakasarado yung pong bilangguan, nandun sila sa dungeon, tapos meron silang mga bantay. Nakabasa natin yung story, no? And then, pagkatapos noon, sila po ay maghahating gabi na. Wala silang ibang ginawa, kundi nanalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos. May miracle po na nangyari. Na gumuho yung pong kanyang bilangguan, nakalag yung kanilang mga tanikala, nakatakas sila, at even yung pong mga bantay na kanilang dating kaaway, nakakilala sa Panginoon at naligtas. At pinagsilbihan pa sila at pati buong sambahayan naligtas. Minsan ganito, akala natin, hindi natin ma-figure out paano tayo iaalis ng Panginoon sa isang sitwasyon na parang natrap ka, na parang hindi mo alam paano ka mag-escape. Yung ang dilim-dilim na, wala nang parang pag-asa. Parang si Jonas, di ba? Nung nandun sa tiyan ng isda, madilim. Pero hindi niya alam na mayroon palang ginagawa ang Diyos sa kanyang buhay. I want to give you 4 things kapag ikaw po ay dumadaan sa midnight hour or sa midnight, dumating yung kagat ng dilim sa buhay mo. I want you to remember 4 things. 4 na bagay na ginagawa ng Diyos o dapat mong tandaan pagka dumating ka doon sa hating gabi, yung kagat ng dilim. Number 1, God's work starts even it is dark. Sulat niya na, God's work starts even it is dark. Ang salita o ang gawa daw ng Diyos ay nag-uumpisa, kayang mag-umpisa sa buhay mo kahit pa madilim. Verse 25, basahin ko ulit. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig ang mga ibang bilang. Hating gabi, mga kapatid. Pag nagpalit ng araw, halimbawa, ang date ngayon, 11. Tapos mamayang madaling araw, mag-12 na, mag-July 12 na. Pag nagpalit po ng panahon, ng day, July 11 to July 12, 11:59 hanggang 12 o'clock, parang wala kang napapansin na kakaiba. Tama po ba? Amen? Wala. It doesn't make any difference. Yung 11:59 to 12:05 to 12:30, parang wala namang pinagbago eh. Madilim pa rin. But you know what? The new day starts when it is still dark. Ang bagong buhay, ang bagong araw ay nag-uumpisa habang madilim pa. Bakit kaya hindi nilang ginawa na yung umpisa ng bagong araw ay alas 5 ng umaga o alas 6 ng umaga para may araw na? Bakit alas 12 ng hating gabi? Because gustong ipakita sa atin ng Panginoon na kahit madilim pa, pasikat din ang araw, maghintay ka lang. Tama po ba? Darating din yung pagsikat ng umaga. Ibig sabihin nun, habang madilim pa, meron ng ginagawa ang Diyos. Wala kang dapat gawin kundi manatili sa kanyang presensya dahil meron na po siyang ginagawa pagkagat pa lang ng dilim. Amen po ba mga kapatid? So, when it is midnight hour in your life, God is already working. God can move you in your darkest day to prepare for the rising sun. Pwede kang alisin ng Diyos doon sa pinakamadilim na
parte ng buhay mo patungkol doon, papunta doon sa pinakamaliwanag. Amen po ba mga kapatid? So dito yung dumaan ka na po doon sa madilim na part ng iyong life. Lahat tayo dumadaan. Pero alam niyo po ba, mayroon pong dalawang klase ng dilim na dinadaanan tayo. At pagka ikaw ay mananampalataya, ibang klase ng dilim ang dinadaanan mo kaysa sa dilim na dinadaanan ng mga hindi po mananampalataya. Amen? May dalawang klase ng dilim. Ang una is yung darkness of the womb. And pangalawa is darkness of the tomb. Yung una, darkness of the womb. And pangalawa, darkness of the tomb. Ano po yun? Pag darkness of the womb, di ba nasa sinapupunan ka? Pagka ikaw ay nasa sinapupunan o nasa tiyan ng iyong ina, madilim. Tama? Wala kang nakikita. Pero, hindi ibig sabihin, habang buhay ka doon sa tiyan ng iyong ina. Lalabas ka din dyan at magkakaroon ka ng new beginning. Pero yung pangalawa po na darkness is yung darkness of the tomb. Pagka ikaw po ay nandun sa hukay, madilim din yon. Pero ang purpose nun is para ibilibing ka na at iburol ka na habang buhay. Wala nang alisan. See, tingnan nyo mga kapatid ha. Parehas madilim. Madilim yung nasa sinapupunan, madilim din yung nasa hukay. Pero magkaiba po sila ng pupuntahan. Pagka ikaw ay believer, ang nararanasan mo is darkness of the womb, hindi darkness of the tomb. Kasi dumadaan ka sa dilim para isilang yung bagong beginning sa iyong buhay. Si Jonas, nung siya po'y nasa tiyan ng isda, akala niya that is darkness of the tomb. Kasi ang prayer niya, Lord, sa ilalim ng hukay, yung malapit ng mapugto ang aking hininga, nanalangin ako sa iyo. Tama po ba? Kung hindi nag-pray si Jonas na siya po ay iligtas ng Diyos at magbagong buhay, pwede darkness of the tomb na yon habang buhay na siya doon. Pero wag ka, may inalaan ang Diyos na panahon para ikaw ay iluwal na muli magpanibagong buhay. If we are experiencing darkness, it is not to tear us down. It is not para po tayo ay ilibing, kundi para i-refresh tayo at magkaroon tayo laging bagong buhay. Kung iniisip natin na walang escape dun sa ating sitwasyon, just trust God. Trust the process. Kasi po, yung pagdaan sa dilim ay proseso din ng Diyos para dumaan po yung bagong umaga. Hindi naman pwedeng puro dilim eh. Hindi rin naman pwedeng puro araw. Kailangan may madilim, may maliwanag. Ibig sabihin, sa buhay po natin, darating po yung madilim, darating yung maliwanag. Wala kang ibang gagawin kundi maghintay. Ang araw, lulubog, lilitaw, parehas lagi siyang babangon, mawawala, babangon, mawawala. Dapat ganun din po tayo. Pag pumatak na yung 12:00 ng hating gabi, wala kang dapat gawin kundi maghintay because the new day has begun. So sa buhay mo mga kapatid, hindi ibig sabihin na hindi pa na-solve yung problem mo, ay hindi pa yan solve. Failure ka na. No. While you are still on your problem, mayroon nang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Alam mo ba yun? Na habang nasa problema ka, habang nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, sa Diyos, tapos na yan. Yung future mo is alam na ng Panginoon. Tama po ba? So, si Jonas, it is predestined for him na siya po ay iluwal noon pong isda na yun. Can you imagine that mga kapatid? Ang Diyos gumawa pa talaga ng special na klase ng isda para lang mayroong paglalagyan si Jonas doon po sa kanyang journey na yun. Ilang libong taon na nakaraan nung create ng Diyos yung isda na yun. Na mayroon palang isda na nilikha ang Diyos para yung tao pwedeng tumira sa loob nun ng ilang araw at iluluwa siya uli. Sabi po ng mga scientists, meron talagang ganong klase. Can you imagine that? Na ang Diyos gumawa pa ng isang species dahil alam niya na mayroong isang taong ipapanganak sa Jonah na mahuhulog sa dagat, kakainin nun at kailangan siyang ilabas ulit. Amen po ba? Are you with me? Naintindihan niyo ako mga kapatid? Ganun na ganun din tayo. Bago pa dumating yung pinagdadaanan mo ngayon, bago ka pa ipanganak,
nakita ka na ng Diyos, nakita na niya yung iyong kahinaan, nakita na niya yung magiging problema mo. Kaya inihanda na niya yung mga bagay na gagamitin niya para sa iyo. Sa ganun, one day, makaahon ka dyan sa iyong kinalalagyan. Because what you are experiencing is darkness of the womb and not darkness of the tomb. Si Paul at si Silas, nung nandun po sa dungeon, they have faith. They are not walking by sight. They have faith na sila po ay makakalabas doon because they still have a mission to the Lord. If you do believe that you still have a mission with God, kahit dumaan ka sa dark moment ng buhay mo, you will cry. Ako, umiiyak ako sa Panginoon. Ako, umiiyak kay Lord. You may tear down. But that doesn't mean that cry is forever. Alam niyo po ba pagka ikaw ay lingkod ng Panginoon, ikaw ay believer, lalo na yung mga servant of God, pagka ikaw ay umiiyak kay Lord, narinig ni Lord yan. Sabi po sa Book of Psalms, if I'm not mistaken, na nilalagay daw sa bote yung mga luha natin. Kaya ako naniniwala, yung bawat hinaing natin, yung bawat iyak natin sa Panginoon. Sabi nga, yung groans of your spirit pa lang hindi ka pa nagsasalita. Yung nagko-groan lang yung spirit mo, naiintindihan na, alam na ng Diyos yung iyong kailangan. Parang yung nanay, di ba? Kahit yung anak niya, yung bata, yung baby, hindi nagsasalita. Alam niya kung ano yung needs. Tama ba? Marami ako naririnig, sabi niya, nagkakaintindihan yung mga nanay at yung baby, kahit hindi nagsasalita yung baby, para silang nakakapag-usap, na sila lang ang nagkakaintindihan. Amen? So yung Diyos, ganun na ganun din po sa buhay po. Meron siyang interconnection with us. Kahit hindi ka magsalita, hindi ka humihiling, kahit tulog ka, alam ni Lord yung kailangan. That's why when you are experiencing in darkness, the good thing is God is with you. I want you to remember that God is with you when you are in darkness. That darkness is not para ilibing ka, kundi para bigyan ka ng bagong buhay. Amen? So number one, when God's work starts, even it is dark. Number two, when God moves, closed doors will be open. When God moves, closed doors will be open. Basahin ko sa verse 26, ha? Sa verse 26. Sabi po dito, di kagin-sagin sa lumindol ng napakalakas, ano pat nayanig, pati ang mga puntasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Amen? Nung sila po ay nananalangin, nung sila po ay nag-utter ng praise and worship kay Lord, ano nangyari? Nakalag yung mga kanilang tanikala at nabuksan yung mga pinto. I see this more on a spiritual way. Kahit po literal yun nangyari. I see this on a spiritual way. Na kapag ka meron pong pangyayari na ikaw ay nasa dark moment and you continue to praise God, you continue doing right things in the eyes of God, mabubuksan lahat ng mga saradong pinto. Yung mga dating nagsara na, bubuksan ng Panginoon. Yung mga dating kumpanya na nag-reject sa'yo, ibibigay ni Lord yung the best sa'yo. Yung mga nasira, yung mga nawasak na relasyon, i-restore ng Panginoon. Yung mga nasirang kalusugan, kayang ayusin ulit ng Diyos. Bakit? Because God's word, even it is still dark, closed doors are being opened. Basahin po natin sa Revelation chapter 3 verse 7. Ako na yung magbabasa. Revelation chapter 3 verse 7. Sabi dito, yung Bible ko is dito na lang sa NIV. Revelation chapter 3 verse 7. English na lang, English. Ulit lang Naglo-loading pa yung Bible. Revelation chapter 3 verse 7. To the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true. Sino daw yon? Si Lord, yung holy and true. Who holds the key of David. What he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. Ang Diyos daw, kung sino po o kung ano man yung kanyang isara, walang kayang magbukas nito. At kung ano yung kanyang buksan, wala pong kayang magsara. Ano ibig sabihin nito?
Pagka binigay ng Diyos yung pagpapala na para sa iyo, wala pong sino man ang pwedeng ipadlang. Pagka hindi mo pa rin panahon para dun sa blessing na ibibigay ni Lord sa buhay po natin, wala pong pwedeng pumili. Amen po ba mga kapatid? Laging merong i-open na door ang Panginoon para sa atin kahit pa madilim na panahon po ng ating buhay. God's timing is perfect and not needing any human approval. Ang panahon ng Diyos sa buhay mo, laging perfecto. Hindi siya naghihintay ng approval ng tao. Tama po ba? It doesn't need human approval. Pag si Lord ay kumilos, panahon na yun. Amen po ba mga kapatid? Tingnan natin ha. Nung tayo po ay nandito sa daigdig, wala naman tayong alam before. Pero nung pinanganak po tayo, nilaanan ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa atin. If you are serving God, He will make you alive and make miracles in the most difficult moment. Pagka ikaw ay nasa most difficult moment ng buhay, doon mo mararanasan yung miracles ng open door. Bakit? Because miracles requires difficult situation. Tulad niyan ha, miracles requires difficult situation. Hindi gagawa ng milagro ang Diyos doon po sa natural na sitwasyon. Kasi hindi siya tatawagin na miracle. Ang pagkilos ng Diyos ay naandun po sa impossible situation. Tama ba? Kaya if you are in the impossible situation, ibig sabihin, that is an opportunity para makita mo kung paano kapag provide ng Panginoon. Paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Yung bang sitwasyon ni Paul at Silas, possible o impossible? Impossible. Gabi na, madilim pa, nandun pa sa loob ng dungeon, nakaposas pa, nakakandado pa, may bantay pa. Ikaw nga, sige nga. Paliwanag mo nga sa akin, paano ka tatakas doon? Paano ka i-escape sa ganung problema? Naikandado na yung kamay, nakalak pa yung pinto, gabi pa, madilim pa, may bantay pa. Paano ka makaka-escape? Paano ka aalis sa sitwasyon ng buhay mo na ganyan? Wala ka ng pera, wala ka pang kasama, parang pakiramdam mo, iniwanan ka ng lahat ng tao sa buong mundo, pandemic pa, kung ano-ano pa, lahat tayo nakakaranas yan. But you know what? In that kind of situation, that is the situation that you will see kung paano bubuksan ng Diyos ang panibagong pinto. Kasi hindi niya yan bubuksan dun sa madaling sitwasyon. Kasi pag binuksan niya yan sa madaling sitwasyon, hindi siya mag-glorify. Sasabihin ng tao, lahat naman kayang gawin yan. Napakadali naman napaka-posible naman yan. Hindi na sa Diyos. Kaya ang Diyos, kikilos siya doon po sa imposibleng sitwasyon. Amen po ba mga kapatid? Doon sa imposibleng sitwasyon. Amen? So, God is not preparing your blessing. Hindi lang niya pine-prepare yung blessing mo. He already made it. He is preparing you to receive your blessing. Alam mo ba yun? He is preparing you to receive your blessing. Kaya wag lang tayo lagi manalangin na, Lord, ibigay mo na yung blessing ko, ibigay mo na yung promotion ko, alisin mo na ako dito sa ganito sitwasyon, pagalingin mo na ako. Hindi eh. Kasi yung blessing ng Diyos tapos na yun para sa Kanya, nakahanda na yun, nandun na yun sa future. Alam mo ang pine-prepare niya? Ikaw. Tayo. Pine-prepare ng Diyos kung papaano natin tatanggapin yung blessing. Kaya sina Paul at Silas, bago pa sila makalaya doon, bago pa sila makalis doon sa closed door na yon, alam na ng Diyos yung kanyang gagawin. Pero tiningnan muna ni Lord yung heart ni Paul and Silas. Ano yung ginawa ni Paul at Silas? They prayed and worshiped. They did not complain. Hindi sila nagreklamo sa Diyos. Bakit kami nandito? Naglilingkod ako sa iyo. Bakit ito yung sinapit namin? Bakit ito yung naranasan ko? Kala ko ba po, proteksyonan mo kami? Amen? So, ang hinihahanda ng Diyos, hindi yung miracle. Ang inihahanda ng Diyos, yung puso ng tao para handa na maranasan yung milagro. Tandaan niyo mga kapatid laging gagawa ng miracle ng Diyos sa buhay. Pero, ang tanong, ready kaya yung heart mo na makita yung mga open doors na nagbubukas?
yung mga sarado na pwedeng buksan ng Diyos. Kasi kung hindi yan open, kung hindi handa yung heart mo, pag binigyan ni Lord yung mga open doors, hindi mo kakayanin. Hindi mo matatanggap. Pray tayo ng pray, sana lumago yung simbahan. Paano pag dumating nga, dumagsa yung napakaraming tao, hindi naman tayo handa. Kulang-kulang tayo sa leaders. Wala pa yung mga ibang leaders natin. Amen po ba? Amen? Pray tayo ng pray, Lord, sana babalik na tayo sa physical church. Tapos biglang bumalik. Tapos hindi naman natin alam yung gagawin natin ulit. Nakasanay na tayo sa online. God is not preparing yung iyong pinag-pray. Pinag-prepare niya yung puso mo. Kasi yung pinag-pray mo, mga kapatid, pagka yan ay tinugon ng Diyos, handa na yan. Nandiyan na yan. Amen po ba, mga kapatid? Hindi pa nga lang binibigay dahil hinahanda ka pa. Hindi pala yung blessing ang hinahanda. Tayo. Hinanda ay si Paul hindi yung open doors kasi madali lang sa Panginoon buksan yun Pero yung heart ni Paul at ni Silas, yun ang tinitingnan. Yun yung nagmamatter. Amen po ba? So, miracle requires impossible situation. Pangatlo, ano po yung nangyayari kapag nasa dark moment tayo? Sabi doon, when God moves, our enemies are shaken. Our enemies are shaken. Sa verse 27 ng Acts chapter 16. Kung lang saglit ha. Acts chapter 16 verse 27. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, sinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay na akalang nakatakas ang mga bilanggo. Alain niyo, no? Nung nawasak yung pong mga pintuan, yung dungeon, at balikwas daw yung bantay. Kala niya nakatakas na yung mga So pag nakatakas yun, ang mangyayari, siya papatayin. Kaya inunahan na niya, magpapakamatay na lang siya. Amen po ba? Kahit pala sa madilim na sitwasyon, yung mga tao na kaaway natin, disapprove sa atin, nanakit sa atin, nasi-shake sila dahil sa ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? So, negative people are also part of your life. Tandaan na, negative people are also part of your life. Hindi gagana yung baterya kung puro positive, tama? Kailangan may negative. So, ganun din sa buhay natin. Hindi kikilos ang Diyos sa buhay natin kung wala pong negativity. Kailangan may mga negative din. Kailangan minsan may kukontra din. Kailangan minsan talaga mayroon ding pagpapasakit sa ulo mo. Hindi puro positive lahat. Kasi nga, hindi mag-glorify ang Diyos sa buhay po natin Pero doon po sa pangyayari na yon, hindi naman sila nilabanan ni Apostol Pablo. So do not try to fight the odds. Just praise God and He will let you shine in the midst of them. Pagka ikaw ay dumadaan sa temptations, trials, persecution, sa mga tao na nasa kapaligiran mo, hindi mo sila kailangan awayin. Hindi mo sila kailangan labanan. Ang dapat mong gawin, magpuri ka sa Panginoon, manalangin ka, dahil darating yung time, mag-shine yung iyong ang glory ng Lord sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, you are the light of the world. Sa kayo nakakita na yung ilaw, nakikipagbakbakan. Tama po ba? Ang ilaw, ang gagawin lang niya, magliliwanag lang siya, mawawala na yung dilim. Tama po ba? Hindi niya kailangan awayin yung dilim. Hindi niya kailangan i-rebuke yung dilim. Pag nagliwanag yan, automatically, wala na yung dilim. Ganyan din dahil sa buhay natin. If merong mga negative people around us, if the odds is against us, kapag may mga tao na maaway sa'yo, nanliliit sa'yo, kontra sa ministry mo, sa iyong ginagawa na pag-witness kay Lord, pag-share mo ng gospel, pagtatag mo sa online, tandaan mo mga kapatid, yung mga tao niya ginagamit din ng Lord. Pero wag ka, one day, sila mismo masishake at makikita kung paano ka nagliliwanag. Don't fight them. Just continue to serve the Lord. Praise the Lord. Makikita mo kung paano magliliwanag sila sa iyo. Amen? You may be in the midnight time, but God will let His glory shine on you. Diba sa Psalms chapter 91? Basahin mo nga. Psalms chapter 91 verse 5 to 8. Psalms chapter 91
verse 5 hanggang 8. Sabi dito, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob sa pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Ayan, kabisado yan ng mama ko alam ko Kahit na mabuwal sa iyong harapan, ang 1,000 tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay, maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunod mo'y iyong mamamasdan. Yung masasama ay makikita mong pinarurusahan. Amen? Tama po ba? Nasa panyo yan ng El Shaddai. No? Psalms 91. Amen? Pagka ikaw daw ay nasa panig ng Diyos, hindi ka matatakot kahit dumating man yung dilim. At makikita mo yung mga taong masama. Sila'y pinarurusahan sa harap ng Diyos. Bakit? Hindi natutulog si Lord. Lahat ng bagay nakikita. Amen po ba? Lahat ng bagay nakikita ng Panginoon. If you are experiencing darkness, kasama na dun sa darkness na yun, na meron pa mga negative na tao sa kapaligiran mo, do not stop walking by faith. Hindi option yung pagpigil. Hindi option yung pag-alis, hindi option yung pag-stop, hindi option yung pag-laylo. Ang dapat mong gawin, lalo ka dapat pagpumiglas sa pag-serve. Ako minsan nakakaranas ako na parang sabi ko, parang ako lang mag-isa, parang hindi ko nararamdaman na may ginagawa ang Diyos, parang hindi ko maramdaman na may patutunguhan na paglilingkod sa Panginoon. Minsan nakasakay ako sa bus, sabi ko, Lord, mahirap naman ito. Pandemic, tapos ganito, nawawala pa yung mga leaders mo, tapos parang mag-isa kang lumalaban, hindi ko maramdaman. Pag mag-isa ako, pero pag nandito sa gawain, nakikita niyo ako, meron ka lang kapan. Sabi ko, Lord, kahit kanina papunta ako ng Sharjah na experience yun, habang ako nandito sa bus, iyak ako ng iyak. Nakamas ako. Ayaw ko lang laksan kasi mayroong tao doon sa likod ng bus ko. Pero alam niyo, pagdating ko doon sa pupuntahan ko, naramdaman ko agad yung comfort ni Lord. Comfort ng Panginoon. Kasi nga, when we cry to God, He always listen. Lalo na pag servant ka ni Lord, pag naglilikod ka sa Kanya. Tiringgin ng Diyos sabi, hindi yung mga iyak. Alam niya kung ano yung ating pong pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Let your light shine. Kaya sabi ko, nung paglipat sa dito sa bahay, sabi ko, may purpose kung bakit ako dito. At Lord, sabi ko, alam mo yung needs ko, ang gagawin ko, magtatrabaho ko sa iyong area. And you will do anything sa buhay. Pagkadating ko dito, ito agad yung isip ko, makasama ko dito sa bahay, kailangan ma-share ng gospel. Ayun, glory to God. Nung kahapon ba yun, nakapagka-house blessing naman kami, nakapag-cell group, nakapag-share ng good. Amen po ba mga kapatid? Kinulit ko lang sila, sinabihan ko lang sila. Gumawa ako ng WhatsApp group, nag-open na uli ko. Kailangan meron po tayong gawin. Even in the darkest time, hindi tayo dapat tumitigil sa pagsiserve ng Lord. Amen? Sino yung may ganyan ka? Yung mayayaya mo yung mga kaplat. Uy, tara, mag-pray naman tayo dito sa bahay. Dito sa kusina, nagluto ako ng sopas, nagluto ako ng ganito. Amen? Tama po ba? Sino yung may ganyan ka? Gusto mo nag-breakthrough sa buhay mo, pakitaan mo gilas ng Diyos. Magpakitang gilas ka sa Panginoon. Tama po ba? Kaya yun yung unang assignment ko Sabi ko, Pastora, umuwi ng Pinas, hindi pa ako ngayon. Tapos natira ako dito sa Dubai. Ano gagawin ko? Kumagapon? Hindi, kailangan kong magpakitang gilas sa Panginoon. Kailangan kong makita ni Lord na meron akong ginagawa. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? And pag nakita ng Panginoon yan, ginagawa mo kung ano yung para sa kanyang kaharian. Sunod-sunod, gagawin niya yung mga bagay na para sa iyo naman. Matthew 6:33. Tama po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things, all, hindi 90%, hindi 80%, shall be added unto you. Huwag ka nang humingi. Alam na ng Diyos yung gagawin mo. Just let His shine upon you. Amen? Pag-shine lang. Ngayon, sabi ko naman, ito naman ang target ko. Pag ako naman nakahanap ng work, doon naman ako sa work magkakalat. Doon naman ako magsisell group. The more na ako'y nakadulungkot, the more na ako'y nagpo-problema, magsisell group ako ng magsisell group. Yan ang ganti ko sa kaaway. Isang lungkot, isang sell group. Isang lungkot, isang kaluluwa na iwiwin ko sa Panginoon. Amen?
Tama po ba? And I know, naka-ready na yung bagay na nakalaan ng Diyos para po sa atin. Amen po ba mga kapatid? So, number 4, dito po ako magtatapos. Number 4, yan. Sabi dito, when God moves in the dark, He can turn the situation upside down. When God moves in the dark, He can turn the situation upside down. Babasahin ko yung 31 to 34. Sabi doon, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ng buong sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang mga tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya. Yung dati na binabantayan sila para hindi makatakas, ngayon, tumanggap na kay Lord. Pinagsilbihan pa sila. Baka yung amo mo na nagpapahirap sa'yo, hinihintay ka lang ni Lord na siran siya ng gospel. Mamaya, yung amo mo pinagsisilbihan ka na. Pinopromote ka na. Nilalagay ka na doon sa maganda sitwasyon. Baka naman kaya hindi ka pa binibigyan ni Lord ng breakthrough, wala ka pang ginagawa doon sa mga tao. Halip na magtampo ka, halip na magalit ka doon sa mga tao niya, why not just try to share them the good news of the Lord Jesus Christ? Tama po ba? Hindi na ibig sabihin ng enemy sa buhay natin, lagi mong aawain. The best revenge to the devil, the best revenge to the enemy is to bring them good things. You cannot fight evil things by doing them evil also. You can only fight evil things by doing good things. Wala tayong ibang pwedeng gawin sa masama, kundi gantihan sila po ng mabubuting bagay. Amen po ba? And when you are in the difficult situation, when you are in the dark moments of your life, kaya pa rin mag-turn the world upside down si Lord. Tandaan natin mga kapatid, victory begins when it is still dark. Nung nagpatak po yung 12:00 ng hating gabi, nag-turn na po yung panibagong araw. Tapos nung nagmadaling araw na, nagmamanifest na, ipinapakita na ng Panginoon na ito na. Kanina madilim pa, parang wala ka pang nakikitang changes, pero wag ka, little by little, paunti-unti na makikita mo may changes na mangyayari sa buhay mo. Tama po ba? Sometimes the miracle of God doesn't require ng instant. Sa unang bagay, pag kumilos ang Diyos sa buhay po natin, parang wala pa nangyayari, but it doesn't mean na walang ginawa ang Diyos. Tama po ba? Naalala ko nung meron pong lumapit na tao para ipag-pray ni Pastor Cesar Castellan, meron siyang leprosy, meron siyang ketong. Tapos nung paglapit sa kanya, sabi niya, pag-pray niyo po ako, nawala yung aking ketong. Kaya alam mo, pinag-pray siya noon, time na yun. Sabi niya, I do believe, I declare in Jesus' name, magaling ka na. Pagka-pray sa kanya, bigla pong, sabi niya, parang naramdaman ko, na luminis na ako, wala na yung aking sakit. Pero alam niyo, andun pa rin. May ketong pa rin siya. Pero alam niyo, pinagaling na yung kanyang puso. Pinagaling na yung kanyang heart. And after 6 months, bumalik siya, totally wala na po siya. Ano ibig sabihin yan? Pagka ang Diyos kinikilos, huwag mo madaliin. Hintayin mo, gradual by gradual, meron pong ginagawa si Lord sa buhay natin. At least little by little, nakakakita ka po ng miracle. Matatandaan niyo yung tinuro ko nung nakaraan sa inyo, yung when God is silent. Tama po ba? Nakakita lang si Elijah yung servant ng gasuntok na ulap. Pero hanggat may nakikita ka pang maliit, huwag kang bibitaw kumapit sa Panginoon. Because when the midnight begins, that is the time na ang Diyos meron na pong ginagawa. When midnight hours begin, that is the time that the day already has begun a new thing in your life. Nag-umpisa yung araw, parang wala pang pagbabago, pero meron na palang pagbabago na ginagawa. Amen? Your bad situation right now will be your testimony one day. Yung mahirap na sitwasyon mo ngayon, tama? Yung iniiyak mo sa Panginoon, ako iyak ako ng iyak kay Lord lagi.
yan balang araw, magiging testimony na yan, oh Lord. Iniiyak ko sa Panginoon yung sitwasyon, Lord, bakit ganito po yung nangyayari? Bakit ganito yung nangyayari sa aking paglilingkod sa iyo? Nagkaroon pa ng pandemic, na wala pa yung physical church. Pagkatapos, hindi ako makahanap ng work ngayon. Yung asawa ko kailangan magpahinga sa Pilipinas. Tapos, yung mga leaders nawawala. Lord, what is happening? What is happening? But you know what? In this moment, I know, madilim pa rin, wala pang miracle, wala pa akong nakikita, pero nag-umpisa na yung panibagong araw. Amen? Your darkness is not a darkness of tomb, but a darkness of womb. Amen? Nung tayo pinanganak, wala tayong alam. Hanggang sa tayo ay mamatay, wala na rin tayong alam dito sa mundo pag tayo namatay. Pero alam niyo po, hinanda na ng Diyos lahat para po tayo mag-survive at mag-thrive. Amen po ba? Kasi tingnan nyo, nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, bago niya lalikhain si Eva at Adan, inuna muna ng Diyos na likhain itong daigdig. Yung mga puno, yung mga halaman, yung mga lahat ng pangangailangan nila. Hindi nilagay ng Diyos si Eva at Adan dito sa mundo nang wala pa pong wala pang mga bagay na nandito sa mundo. Ibig sabihin, niready muna lahat ng Diyos. At hindi nilagay si Eva dito sa mundo na nauna bago wala pa si Adan. Habang wala pa si Adan, nilikha na una si Adan. Ibig sabihin, kailangan talaga ng babae yung maglilid sa kanya, yung lalaki. Kasi kapag babae nag-usap-usap, ang gulo minsan. Puro emosyon, puro naku, wala talaga patutunguhan. Kaya inuna talagang likhain muna si Adan bago yung babae. Amen po ba mga kapatid? Amen? Kasi kapag sila puro babae nag-usap-usap, naku, lahat na lang emotional. Lahat dictation nung bago-bago yung pag-iisip. Kaya kailangan may lalaki talaga na mag-guide. Kaya lang ang problema, itong si Adan minsan naman nakikinig din. Nakikinig din, tama po ba? Nakinig din eh. Nakinig doon sa babae na nakinig doon sa ahas. Minsan daw nagtanong si Adan, sabi niya sa Diyos, Lord, bakit si Eva ginawa mo ang ganda, attractive, beautiful? Sabi niya, simple lang yan, para mahalin mo siya. Eh bakit si Eva ang sexy? Sabi niya, simple lang, para mahalin mo siya. Eh bakit si Eva, sabi niya, ang ganda ng mata, ang ganda ng ngiti, talagang ang sipag, ang bait, perfect na babae. Sabi niya, simple lang yan, para mahalin mo siya. Sabi niya, eh bakit si Eva minsan stupid, parang dumb, aanga sa buhay, sabi niya ganun. Sabi ng Diyos, simple lang yan, para mahalin ka niya. Po ba? So nilikha pala ng Diyos si Eva na maganda para mahalin ni Adan. Pero nilikha din siya na stupid para naman mahalin niya yung lalaki. Kasi kung hindi, hindi niya magugustuhan si Adan. Po ba mga kapatid? So ganun lang yun. Ganun lang yung senaryo ng buhay. Bago sila lalagay dito sa mundo, handa na ang lahat. Handa na rin yung attitude ng babae, handa na rin yung lalaki. Eh, ang problema mga kapatid, alam nyo, may talent tayo minsan sa buhay. Alam nyo ang talent ng tao? Alam nyo kung anong talent natin na masama? Kahit Kristiyano na? Kaya nating palakihin yung bagay na maliit. Alam nyo yun? Yan ang isang talent na napakaganda kahit Kristiyano na. Yung bagay na maliit, kaya nating palakihin. Yung bagay na wala namang issue, bagay na wala namang problema, kaya mong bigyan ng malaking problema. Lalo kapag ka mga babae, yan, really. Yung wala naman dapat problemahin, may pinoproblema. Yan minsan ang problema ng tao eh. Wala naman tayong problema, naghahanap tayo ng problema. Bakit? Para mayroon tayong problemahin. Amen? Anong problema mo? Ang problema ko, wala akong problema. Kailangan meron akong poproblemahin. Kasi parang magmukha akong may pinoproblema, para magmukha akong may ginagawa. Amen? Pag wala na akong problema, pakiramdam ko wala na akong silbi dito sa mundo. Kaya kailangan may problema ako para magmukha akong may problema, para magmukha akong may silbi dito sa mundo. Para magmukha akong nasa midnight hour ng buhay ko. Pero yung minsan, yung midnight hour na yun, nakapikit ka lang naman. Yung pala, umaga na. Amen? Kala mo, hating gabi pa. Mumulat ka lang. Umaga naman eh. Lahat ng bagay, hindi lahat midnight hour. Hindi lahat laging hating gabi. Yung iba, nakapikit ka lang, nagtutulog-tulugan ka lang, mulat mo yung mata mo. Wala naman talaga problema eh. Ikaw na lang ang gumagawa. Amen po ba mga kapatid? Because of our emotion, because of the words that we have heard, the experience that we have experienced, wake up.
dahil si Lord may ginagawa. But kung hindi yan yung sitwasyon, talagang dumadaan ka sa midnight hour, alalahanin mo, victory begins when it is still dark. The day has started a new beginning when it's already 12 ng madaling araw. Tayo po'y manalangin ngayong oras na ito. We thank you, Lord, sa pagkakataon na ito na kami binigyan mo ng chance to study your word. Salamat po sa buhay ng bawat isa. May we continue to live na may katagumpayan even if it's still dark. Thank you for these leaders for faithfully joining with us no matter what happens. Pagpalain mo sila sa support nila sa church na ito. Nawa po, Panginoon, patuloy kami na lumakad sa faith even we are experiencing midnight hour in our life. We thank you. In Jesus' name, amen. Praise God. I-post ko na po yung recording.